106 lahat ang buto sa ating katawan. Napakarami at bawat isa dapat alagaan. Pero paano ang baluktot o baliko? Meron pa bang remedyo upang maging ayos pa rin ang buto-buto? Si Jingle Luis, 15 anyos, tubong probinsya ng Apayao, ipinanganak na baliktad ang parehong paa. Dahil dito, kinailangan niyang magsaklay para lang makalakad. Ang kondisyong ito, tinatawag na club feet, isang uri ng bone disorder o abnormalidad sa buto. Nito lamang Abril, sa tulong ng Christian Medical and Dental Association na nakakita kay Jingle sa isang medical mission, inilipad siya at ang kanyang ina patungong New York. Doon sumailalim si Jingle sa operasyon para ituwid ang kanyang mga paa. Nito lamang nakaraang linggo, sa kauna-unahang pagkakataon mula nung siya'y ipinanganak, naranasan ni Jingle kung paano tumayo at maglakad sa sarili niyang mga paa. Masaya po, excited. Hindi ka ba natakot? Dahil first step mo yun in 15 years. Natakot po. Anong pagbabago ang mangyayari nito sa buhay mo? Ngayon na nakakalakad ka na. Malaki. Malaki. Opo. Noong hindi pa ako nakakalakad, doon lang po ako sa bahay, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na gusto ko. Pero siguro po ngayon, makakapunta na ako. How long will be the recovery period? Well, initially we thought it was going to be about 4 to 5 months, but because of her motivation, her want and need to get better, she actually got all her correction, everything done within 2 months. Ngayon, bakas sa mukha ni Jingle ang walang kapantay na kaligayahan. Binisita namin ang bayan ni Jingle sa Apayao at doon marami na ang nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Matalino po siya. Kasi na-accelerate siya from grade 4 to napuntang grade 6. Yung mga bata hindi tinutukso. Alam ng mga bata ang kondisyon ni Jingle na ganun. Kaya minsan nga naaawa yung mga bata sa kanya. Ngunit ang pinakasabik sa kanyang pag-uwi, ang kanyang tatay si Mang Joseph, tricycle driver. Tandang-tanda pa raw ni Mang Joseph ang kalbaryo nilang mag-ama. Paano po siya pumapasok sa school? Ginubuhat ko siya. Ay hatid ko, ma'am. May bisikleta ko, may hatid ko sa school. Sa pagbabalik ni Jingle ngayong Setyembre, inaasahang maitatabi na rin ang mga mapapait na alaala dala ng kanyang kapansanan. Ang club feet ay itinuturing na congenital foot disorder. Tinatayang isa sa bawat 1,000 ipinanganak pwedeng magkaroon nito. Pagkapanganak pa lang daw ng sanggol, makikita na ang manifestasyon nito. Si Alanis, 4 years old. Sa bilis niyang tumakbo, hindi mo aakalaing pinahihirapan din siya ng kanyang club feet. Tuhod niya ang pinakapaa niya. Nakaluhod siya, yun ang pinakaano. Parang gumagapang. Dumadami mga dito niya. Kalyo. Katulad ng nangyari kay Jingle, umaasa rin ang nanay ni Alanis na maipapagamot din ang kanyang anak. Marami nag-a-advise na parehab mo, parehab. Wala nga pera. Pero hindi na raw nila kailangan pang lumipad sa ibang bansa. Dahil may kakayahan daw ang mga doktor dito sa Pilipinas para gamutin ang club feet ni Alanis. Meron din tayong method na minimally invasive ang pamamaraan tulad ng Ponseti method. Ang ginagamit po natin dyan ay serial casting muna. Magsisemento tayo bawat linggo ng paa na paunti-unti natin pinipihit. Meron din daw tayong sariling bone bank kung saan itinatago at ipinipreserve ang halos 50 to 60 na piraso ng mga buto ng tao. One thing about bone banking is that there's no requirement for matching like you have in the liver or the kidney. Most of the time, we can give you the length to the bone or whatever you need. Buto ang nagbibigay ng hugis sa ating katawan.
ito rin ang nagsisilbing proteksyon ng ating mga laman loob. Kaya naman matinding kahirapan ang mararanasan ng sinumang tatamaan ng malubhang karamdaman sa buto. Sa kasalukuyan, scoliosis ang itinuturing na pinakanangungunang bone disorder sa Pilipinas. Sa sitwasyong ito, bumabaluktot at nagiging hugis letrang C o S ang spine o buto sa likod ng tao. Namamana ito. Sa Pilipinas, kilala si Shasha Padilla sa pagkakaroon ng scoliosis. Ang hindi alam ng marami, namana rin ito ng kanyang anak na si Karil. Medyo nasad ako kasi 3 years old pa lang ako, nagbabalay na ako. Na the reason being para hindi ako magkaroon ng scoliosis. So akala ko talaga hindi ako matutulad sa mom ko, pero kahit na trinay namin i-prevent, nagkaroon pa rin. Pero mild lang naman. Maswerte si Karil, hindi pa malubha ang kanyang scoliosis. Hindi katulad ni Stephanie Solis, 12 years old, may idiopathic juvenile scoliosis. Mahigit 100 degrees na ang kurba ng kanyang spinal column, dahilan para mahirapan siyang maglakad. Anong sinasabi nila sa'yo? Kuba daw. Sa darating na Biyernes, nakatakdang sumailalim si Stephanie sa operasyon para ituwid ang bumaluktot niyang buto. At para mapagaan ang pakiramdam ni Stephanie at hari naway mabawasan ang kanyang nervyo sa nalalapit niyang operasyon, pinagtagpo namin sila ni Karil. Ito lang siya yung nangyari sa mami ko. Nung nasa high school ako, inoperahan siya. So kung ito yung yung pinaka sa likod, dinagyan nila ng 2 titanium alloy. Yun din yata yung gagawin sa'yo eh. Huwag mo kalimutan mag-pray ha bago ka mag-operation. Tsaka lahat naman kami ipagdadasal ka. My hero, my angel, my love, to keep me safe, to keep me whole, keep me love.